Speaking of kulong, huh? Nakikita ko yung mga vloggers ni Kibuloy. Paano ba 'to mga Kibuloy? Freeze na yung bank account mo. Paano mga pameryenda nito? Wala na, uwian na, 'no? Nanonood kasi mga bossing, nanonood ako nung mga vlog nila. Lalo na yung mga talagang minumura yung ating mga kapulisan, minumura yung ating, pambansang mga kapulisan, mga bossing. Grabe yun. Sabi ko, naku, may kalalagyan ito. Pagkatapos ni Kibuloy, siguro magpapa-fresh up lang, 'no, yung ating mga kapulisan, tapos aasikasuhin ito. Grabe po yung ginawa nila. Grabe po yung mga pagbabanta nila, mga kababayan. Hmm. Miski yung Carlo Katiil na yan, gusto ko mapasok sa oblo din yan. At naniniwala ho ako, mga kababayan, kino-compile lang ng mga kapulisan yan, ha? Kino-compile lang ng mga kapulisan yan o nung mga pwedeng magreklamo, no? Dahil sa mga pagbabantaho nila. Yung Carlo Katiil, sumampa sa entablado. Sabi, yung mga sniper dyan, bumaba na kayo, arestuhin nyo. Si Bongbong Marcos, siya ang sniperin nyo. Grabe. Bantaho sa buhay ng presidente yun. Nag-uutos, mga kababayan. Baka pwede pa nga hong pumasok yun sa ano ba to? Yung kagaya nung kay Bebot Alvarez. Pwedeng pumasok sa ganun yun. So ngayon, mukhang sabi ng ibang mga vlogger, hindi yata alam, no? Okay lang yan. Meron namang PAW, no? Public Attorney's Office daw po, lalapit. Diyos ko, sa pakulay nyo pa lang. Yung mga pagmamakaawa nyo ng pakulay. Ano po? Yung hindi nyo tatapusin, yung vlog ninyo, kahit na umabot ng 3 oras, 4 na oras, 5 oras kayong mag-vlog. Basta kailangan kumota sa pakulay. Hindi na kayo pasok doon sa Public Attorney's Office. Mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, pag ang sweldo mo 12,000 o 15,000, basta nandiyan lang sa range na yan, no? Pagka nandiyan pababa, yon pasok ka sa PAW. 'Di ba? Pero kapag more than diyan, hindi ka papasok doon. Ano po? Hindi ka papasok doon. Kaya naman mga kababayan, although alam natin, sabi nila atapang-atao daw sila, no? Tanggalin mo ng camera yung mga yan. Hindi makakaganyan yan. Alisin mo yung mga hawak nilang camera habang nagsusumigaw po sila. Hindi makakaganyan yan. Matapang yan kasi, may camera ako, may video ako, may hawak akong camera. Sige, banatan mo ko. Sige, arestuin mo ko. Pagmumukain kitang lumalabag sa iyong katungkulan. Ganyan lang po yan. No? Sabi ni Ana Imperial, pag may pera ka, hindi ka sagutin ng PAW. Correct. Dapat bigyan ng warrant si Bato galing sa Congress para makulong na din ang hayop na si Bato. Sabi ni Ricky Kaagbay. Nakikita ko po, seryoso po, yung mga vlogger, makakasuhan po, mga kababayan. Okay lang naman mag-vlog, walang problema. Kaso po, itong mga ito, mga kababayan, lumagpas po sila sa limitasyon nila ng pag-vlog, mga bossing. No? Kaya, kahit nasabihin nyo, hindi kayo kinakabahan, alam namin kung ano ang nararamdaman nyo. Alam namin kung ano ang nasa isipan nyo. Siguro parang si Bato na din kayo. Ano? Siguro parang si Bato de la Rosa na din kayo. Konting mapag-usapan yung ICC. Konting mapag-usapan yung ICC, kinakabahan na. Ganyan ho yan, mga kababayan eh. Ganyan ho yan, no? Ipamumuka lang. So siguro, ang gagawin, mga magpapaawa ho doon sa OFW. Uy, mukhang kailangan wheelchair ha. Sino ba yung vlogger na nabalita na 10 yata ang hininga ng wheelchair? Ano gagawin? Magtitinda ka ng wheelchair?
Siguro ganyan din po ang magiging estilo niya, mga kababayan. "Uy, kakasuhan daw ako, baka naman puwedeng makahiram ng pampiyansa." 'Di ho ba? Baka naman puwedeng ganito. At sabi din po, mga kababayan, ano po, na parte din, kung hindi ako nagkakamali, obstruction of justice, na parte din yung mga vloggers na nagpapakalat ng maling impormasyon sa taong bayan. Ano? Pasok din daw po yun sa obstruction of justice at kung ano-ano pa, mga bossing. Maganda talaga yan, makita natin sila sa oblo. Okay lang, walang kulong kasi may piyansa. Walang problema. Makita lang namin yung mugshot nyo. Masaya na kami doon. 'Di ba? Masaya na kami doon. Gano'n din. Sa aming side naman, kung sa amin naman mangyari 'yon, maging masaya kayo 'pag nakita niyo Mark Ramos may hawak na, kung anong mugshot, nakasulat diyan, "Mark Ramos, vlogger, kaso napakagwapo." Hindi, joke lang. Mark Ramos, dapat masaya din kayo do'n. Kami, masaya kami 'pag nakita namin na nasa oblo kayo. No, kahit isang araw lang, tapos smile na kayo ulit paglabas niyo. Makita lang namin na may mugshot kayo, nakasuot kayong orange, ayan, nadamay kay Maharlika. Mali ang sinamahan. Ayan, mali ang pagsama kay Kibuloy. Sabi ko nga ho, mga kababayan, yang mga yan, matitigas lang ho ang mga mukha niyan. No, pero duwag din ho yang mga yan kapag ho, mga bossing, wala ng camera. Ganyan lang yan, matapang lang yan sa mga ganyan. Anyway, iwanan na ho natin yung mga tapang-tapangan na yan. Kagaya ni Baste. Hello, anak ng tinapa. No? Eto. Sige, eto, bigyan ko kayo ng mugshot. Screenshot nyo. Mugshot. Game. Ayan, ipakalat nyo. Si Mark Ramos, may mugshot na din. With mug. Diba? Screenshot nyo. Baste! Balita. Mukhang wala na dyan sa Davao si General Torre. Hindi mo pa din nasampal? Urong betlog pa din? Grabe. Sabi sa inyo, mga kababayan, pagka may mga nakaharap lang na camera dyan sa mga yan, matatapang. Pero kapag wala na, pagka yung nandiyan na mismo yung tao, wala. Hindi nga nagawang masampal ni Baste Duterte. Nagkaharap na po. No? Nagkaharap na po, doon sila. Hometown mo pa yan, Baste. Wala kang ginawa. Sinabi mo lang, pangarap kong masampal itong general na ito. Pag nagkita kami, sasampalin ko to. Nagawa mo ba? Hindi. Mana ka dun sa nagsabi na Mana ho dun sa nagsabing yung kumbaga may duelo, tas hindi ho dumating. Ano po?